when you are near. Your light breaks through our deepest fear. You make the broken heart rejoice. In you we find our voice. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Chains are broken in your name. In you we are never the same. Your power flows like mighty streams, fulfilling all our dreams. We lift you high above. Magandang gabi po mga kapatid, dito po ang inyong lingkod, Bishop Ray Eramis ng Christian Cathedral na laging nagsasabing nagtuturo ng katotohanan at nagtatanggol din naman. Nagtutuloy din naman ng lahat ng kamalian at kasinungalingan. Ngayong gabi, pag-uusapan po natin ang karugtong ng ating pinag-usapan noong nakaraang Martes regarding sa itong fiesta o feast ng bansang Israel. At ang sasanabanggit po doon ay yung tinawag na Feast of the Trumpets. Now, this Feast of the Trumpets ay kumakatawan po sa paparating na tinatawag nating rapture. Kaya ngayong gabi, ang ating pong tema na pag-uusapan ay the rapture. Ano nga ba ang rapture? Ang rapture ay isang biblical na katuruan na nagtuturo ng pag-agaw o pagdagit ng mga mananampalataya kay Kristo sa himpapawid. At ito'y mababasa po natin sa 1 Thessalonians 4:13-17 and John 14:1-3. 1 Thessalonians 4:13-17, ganito po ang nakasulat. Ngunit hindi ko ibig na kayo mga kapatid ay hindi makaalam patungkol sa mga natutulog upang huwag kayong magdalamhati na tulad ng iba na walang pag-asa. Now, what Apostle Paul saying regarding natutulog o sleep o those who are asleep ay yung mga nangamatay na. Sapagkat para sa mga tunay na kay Kristo, may buhay na walang hanggan, ay pag namatay po ay natutulog lamang. Bagamat ang kanyang katawan ay mabubulok, pero siya po ay mamamahinga sa piling ng Panginoon at sa pagtunog ng trumpeta ng anghel ng sa resurrection, ay muling babangon. Kaya makikita po natin na ito isang pagpapahinga na itinuturo ng banal na kasulatan. Ang pagkabanggit po ay sa mga natutulog. Verse 14, ito ay sapagkat kung naniniwala tayo na si Jesus ay namatay at nagbangon muli, gayon din naman ang mga natutulog kay Jesus ay dadalhin ng Diyos kasama niya. Ito ang sinasabi namin sa inyo ayon sa salita ng Panginoon na tayo nabubuhay at nananatili hanggang sa pagdating ng Panginoon ay hindi mauuna sa anumang paraan sa mga natutulog o mga namatay. Ito ay sapagkat ang Panginoon din ang siyang bababa mula sa langit na may isinisigaw na utos, na may tinig ng pinunong anghel at may trumpeta ng Diyos. Ang mga patay ay kay Kristo ay unang magbabangon. Ito po yung description sa rapture. May tunog ng trumpeta, may pagsigaw at pagtawag ang Panginoon, may pag-uutos, and then yung mga unang nangamatay ay natural, unang mabubuhay. So yung unang namatay ang bubuhayin. Tapos verse 17, pagkatapos nito tayong mga buhay at naririto pa ay kasama nilang aagawin sa mga alapaap upang salubungin natin ang Panginoon sa hangin. Sa gayon, makakasama natin ang Panginoon magpakailanman. Ang rapture po ay simple lang.
darating ang Panginoon sa tunog ng trumpeta at sigaw na may utos, and then yung mga nangamatay ay unang babangon. Pagkatapos yung mga nabubuhay naman, and suddenly, magkakaroon ng pagbabago ng katawan. Babangon po ang mga namatay na nabubulok ang katawan, pero babangon po sila na glorified body. Ang mga nabubuhay naman, magbabago yung katawan mula doon sa corruptible body ay magiging incorruptible na. And then, sabay-sabay ang Panginoon po ay sasalubungin sa alapaap. Kaya sabi doon, there will be a meeting in the air. At kung saan tayo isa sa Panginoon at sa piling niya mananahan magpakailanman. So ito po yung tinatawag nating rapture. John chapter 14 verse 1 to 3. Huwag mabalisa ang inyong mga puso. Nananampalataya kayo sa Diyos, manampalataya rin kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming tirahan. Kung hindi gayon ay sinasabi ko sa inyo, ako ay paroroon upang maganda ng dako para sa inyo. Kostumbre po sa ancient Jewish, pag ikakasal, ang isang lalaki, pagkatapos niyang mag-propose, o tinatawag na betrothal period, uuwi po siya at magtatayo ng bahay para sa kanyang mapapangasawa. Uuwi po siya pagtatayo ng bahay. At kung mailaning tirahan na nung kanyang magiging asawa niya, susunduin po niya afterward yung kanyang asawang o magiging asawang babae. At pag tinawag natin betrothal period, ano na lang ang kulang yung tinatawag po natin yung seremonya. But actually, they are already married. Sila po yung mag-asawa na. Hindi lang po sila engaged, they were already married, husband and wife. Ang kulang lang, yung ceremony ng wedding at pagkatapos, iuwi po siya nung lalaki sa bahay na kanyang ginawa. Kaya makita po natin na ang Panginoong Hesus umakyat sa langit at ang sabi niya, huwag kayo magulumihanan. Sa bahay ng aking ama ay maraming bahay o maraming tilaan. Ipaghahanda ko kayo, sabi ng Panginoon, at kung maipaghanda ko na kayo, ako'y babalik sapagkat kung ako'y saan nandoon, ay doon din kayo naman tatahan. Mga kapatid, ito dito makikita natin ang kostumbre ng pag-aasawa sa bansang Israel nung panahon ng ating Panginoong Hesus. Maghahanda mo na lalaki ng bahay ng katitirahan at kung maihanda, sa kanya susunduin yung babaeng kanyang magiging asawa. Tapos sabi rito, verse 3, kapag ako'y pumaroon at makapaganda na ng dako para sa inyo, ako ay muling babalik. And that's actually referring to the coming back of the Lord Jesus Christ. Kayo ay aking tatanggapin sa aking sarili upang kayo upang kung saan ako naroon ay dumuon din kayo. Mga kapatid, ang tawag po dyan ay yung pag-aasawa ng lalaking ikakasal sa babae. At ito po yung practice o kostumbre sa ancient Jewish time ng lalaki bago mag-asawa, kailangan meron ng bahay o tirahan na pag-uuwian ang babae o yung babaeng asawa. Hindi gaya ngayon, may bahay ka wala, at basta gusto mo magpakasal, pwede magpakasal, kahit later na lang yung paggawa ng bahay. Pero sa customary po sa bansang Israel, gagawa muna ng bahay bago kukunin yung babae na babaeng kanyang pakakasalan or asawa. So yung word na rapture, wala po sa original Greek word. Pero nasa salin ng Latin, na sa Latin ay rapimur, na doon galing yung Greek word na harpazo, that means to seize or to snatch away, rapimir, rapturo, na ibig sabihin ay pagdagit or pag-agaw. Sinong agawin? Ang mga mananampalataya, agawin po para dalihin kay Kristo. So gusto ko po maunawaan, harpazo sa Greek word. Hindi pa po ito second coming, kundi pagbabalik ng Panginoon para doon sa kanyang babaeng pakakasalan. Because I remember one time, sabi ni Brother Rasha,
Meron daw bang asawa si Adan, asawa si Jesus? Opo, yung church. At si Jesus ay babalik para sa church sa rapture, para kunin yung babaeng kanyang pakakasalan, walang iba po kundi ang church at pagkatapos ay dalhin sa kanyang piling. Okay. Tingnan natin kung ano ang rapture at saka ang second coming ni Christ. Kasi marami naguguluhan. Akala nila yung rapture at saka yung second coming pareho. Hindi po, magkaiba po yun. Kaya ngayong gabi gusto ko linawin natin kasi pinag-iisa nila yung second coming at saka ang rapture. Magkaiba po ang rapture o yung second coming na tinatawag at napagdating ng ating Panginoon Jesus. Yung rapture, ito'y mangyayari sapagkat babalik po ang Panginoon para sa iglesia na babae na kanyang pakakasalan. Yung second coming, babalik po ang Panginoon Jesus para sa mga Hudyo, para i-fulfill yung pangako ng Diyos na the government or the kingdom of heaven or the kingdom para sa bansang Israel. So yung pagbabalik ni Jesus ay para sa mga Hudyo, sa bansang Israel po yun. Kaya yung rapture para sa church o sa babaeng kanyang pakakasalan, walang iba po kundi ang iglesia. Yung rapture po ay secret. Pag sinabing secret, walang nakakaalam. Kaya doon sa Matthew 25, 1-13, nag-aantay po din yung mga alalay ng babaeng pakakasalan. At dito natin mamaya, tingnan natin, babasahin natin, ano nangyari. Sikreto po ito, walang nakakaalam kung kailan. Any moment, anytime, pwede pong mangyari yung tinatawag nating rapture o pagdagit sa mga mananampalataya. Ang second coming ay bukas at lahat ay makikita. Mula sa itaas, sa kalangitan, bababa po ang Panginoon sa bundok Olibo, kung saan huli po siyang tumungtong. At doon sa huling tungtungan niya, sa bundok ng Olibo, doon po siya babalik o tutungtong uli. So parang reverse o rewind. So makikita po siya ng lahat at malalaman ang kanyang pagbabalik. At baka sabihin, paano makikita? Kung nasa ang mundo po'y bilog, nasa ilalim pa, halimbawa, hindi mo makikita. Mga kapatid, wala na po posible ngayon sapagkat ang internet po ngayon, on the spot, pwedeng makita ang lahat ng pangyayari sa mundong ibabaw. Samantalang ang rapture po, walang nakakalam. Secret nga So pag nalaman mo, hindi na yung secret. Pero yung second coming, malalaman ng lahat at makikita na dumadating na bumababa ng Panginoong Hesus mula sa kalangitan. Ang rapture, ang purpose, para pakasalan, para pakasalan ang iglesia, ang babae na kanyang magiging asawa. Ang second coming, para i-fulfill ni Christ yung pangako ng Diyos sa bansang Israel about the coming kingdom. Sa totoo lang, Acts 1:6-11, ang tanong ni Pedro at ng mga alagad, Lord, ipupulfill mo na ba ang paparating na kaharian? So sabi ng Panginoon, hindi yan ang business nyo. Ang business nyo pagdating ng Holy Spirit, will receive power, and you will become my witness. Kaya ang command ng Panginoon, part din po ito ng kingdom, yung utos niya, go ye therefore and make disciples of all nations. In other words, gawin ninyong alagad o mamamayan ng lahat ng tao ng aking kaharian. So, ang pagdating ni Christ sa church, para pakasalan ng church. Samantalang sa second coming, para tugunin niya yung pangako ng Diyos, there will be a kingdom, kagaya ng kingdom ni Solomon at kingdom ni King David. Ang rapture, mangyayari po bago ang kapigatian. Ang second coming, mangyayari po pagkatapos ng kapigatian. Ang ating po paniniwala, bago magkaroon ng 7 taong kapigatian, kukunin ni Lord ang kanyang iglesia. So yung second coming ay pagkatapos po ng tribulation period, yung 7 taong kapigatian. Dadating siya at makikita po ito ng lahat at dadating po siya para sa bansang Israel na nag-repent at tumanggap sapagkat sa pagkakataon po ito, si Antichrist at ang buo niyang puwersa, yung armed forces, kukupkubin itong bansang Israel. And the nation Israel will realize na yung kanilang natanggap ay hindi po
si Kristo, ang tunay na Kristo, kundi Antikristo. Makikipag-peace treaty si Antichrist sa bansang Israel for 7 years. However, in the middle of 7 years, 3.5 years, sisirain ni Antichrist ang kanyang peace treaty sa bansang Israel. At ang kanilang mamatay, mabubuksan, hindi pala ito yung tunay na Kristo. Sapagkat sa Antikristo ay magre-require ng worship para sa kanya at ng mga handog. Yung tinatawag natin as desolation of abominations. So, maliwanag ang second coming ni Christ ay pagkatapos ng 7 years. Itong rapture makakasalubong o kakatagpuin ng Panginoon sa himpapawid ayon sa 1 Thessalonians 4:17. Ang second coming, hindi po sa himpapawid. Bababa po siya at itatapak niya ang kanyang paa doon sa bundok Olibo na huli po niya ang kanyang tinapakan. So dito makikita po natin ang isa sa himpapawid at ang isa po ay sa lupa. Kaya magkaiba po ang rapture at ang second coming. Huwag po tayong ma-confuse o maguluhan na yung second coming ay yung rapture at yung rapture second coming. Hindi po. Magkaiba po yun. Dahil ang rapture lang ay sa church. Ang second coming para sa bansang Israel o kaya ay sa mga Hudyo. Kailan po ito mangyayari? Sabi ko nga kanina, yung rapture before tribulation, yung second coming after tribulation. At makikita natin po ito, yung rapture 1 Thessalonians 4:16-17. Second coming naman, Matthew 24:29-31. Tingnan natin ang iba't ibang pananaw o the school of theology o views regarding sa rapture. Kasi maring iba din naniniwala sa rapture. Wala naman yung problema kung di ka naniniwala sa rapture. Pero tiyak mayroong rapture. Tingnan natin mamaya kung totoo nga ba na mayroong rapture. Una yung pre-trib, yung bago yung 7 taong kapigatian. Mangyayari po ito bago yung 7 kapigatian. Any moment, pwede na pong mag-rapture. Kasi pag nakuha ng church, then the 7 years tribulations will start to clock or to tick. Kasi nga, ay tinigil muna ng Panginoon doon sa 69 weeks of Daniel, yung natitirang 1 week, yung 70 weeks. At yung 70 weeks na yun, kasi 70, yung 1 week, ay ito nga po yung 7 years tribulation. So, tayo po naniniwala na bagong kapigatian ay magkakaroon na ng pag-agaw sa iglesia o sa mga mananampalataya. Yung pangalawa naman, yung tinatawag nating mid-trib. Yung mid-trib, magkakaroon ng rapture sa galagitnaan ng 7 years or 3.5 years na 7 years tribulation. Bago yung 7 taong kapigatian na inihanda at ibubuhos ng Diyos ang kanyang galit at puot, kukunin na ang iglesia at hindi po siya madadawit. So, sa first 3.5 years, pwede ang iglesia, sabi nila, ay makakaranas ng kapigatian. Kasi, sabi ng Word of God, ang matiis hanggang wakas, ang siyang maligtas. Ang another view naman, mas marami pong view, 80% ng view to 90% ay pre-trib. Itong mid-trib, ito ay mga 20%, 80%, 20% to 30%. Post-trib naman, ang rapture ay magaganap sa end ng 7 years tribulations. So yung pagbabalik ng Panginoon. Ang tumatanggap sa maaral na to ay nakikita nila na ang rapture at second coming ay sabay na mangyayari. This means the church has to pass through the great tribulations. Ang iglesia makakaranas po ng 7 taong kapigatian bago siya kunin. Ngayon, konti lang po mga naniniwala dyan, about 5 to 10% ng Christianity. Pari sabihin natin, paano po kung tama yan? Ang question lang doon mga kapatid, palagay mo kaya bilang tatay, gusto mo yung anak mo mag-ahop ng kahirapan, total, makakaranas naman ng pagpapala at ng pagliligtas. Kaya we believe on the pre-trib, ang iba po ay nasa post-mid-trib, ito naman 5%, mababa lang po ito sa post-trib. Sa paniniwalang
makakaranas sa kapigatian ang iglesia. Sa millennial naman, pang-apat na grupo, yung historic view, nakikita nila ng second coming ni Christ at ang rapture sabay. Wala pong secret event na rapture. Hindi po ito separate. Yan po sa amillennial and historic view. Now, alin man po doon sa kung ano ang inyong view, hindi naman po mali kung yun ang paniniwala na tinuturo ng inyong grupo o denominasyon. Ang importante, handa po tayo sa pagdating ng ating Panginoon sapagkat mahirap pong tayo datnan nang hindi po nakahanda. Pero kung ako po tatanungin nyo, I believe in the pre-trib. Pero maaaring may magtatanong, paano kung hindi pre-trib? Wala problema kung maging pre-trib man yan o kaya iba naman pre-rat. Bago yung kapuotan ng Diyos, wala akong problema. Ang importante, handa po tayo. Paano, Bishop, kung di ako naniniwala sa rapture? Wala ditong problema kung di ka naniniwala sa rapture. Pero pagdating ng rapture, bilay kay mananampalataya, akong paniniwala ko, isasama ka ng Panginoon kasi nananampalataya ka sa Kanya. Ang rapture po ay biblical. Yung secret pre-tribulation rapture was traced to the teachings ni Nelson Darby about 1800s. However, pre-tribulation rapture has been in Latin Bible before Nelson Darby. Yung pong rapimur, nakasulat na sa Latin. Ang Greek word, harpazo, pag-agaw o pagtagit. Wala pa po si Nelson Darby na promotor ng aral na to na pre-trib rapture ay nasa Bible na po ito. Kagaya halimbawa ng time ni Noah. Ang pamilya ni Noah, isinave muna niya sa barko bago po ibinuhos ang sangmundong tubig o yung tinatawag nating a worldwide flood. Hindi naman sa case ni Lot at ang kanyang pamilya. Iniligtas muna si Lot at ang kanyang pamilya bago binuhos ng Diyos ang judgment sa Sodom and Gomorrah. Dito po natin makikita ang ating Diyos ay ating Ama. At naniniwala ako na walang ama na matutuwa na ang kanyang anak ay nagdadanas ng kapigatian. Kaya wala pa si Nelson Darby, meron na pong aral based on the Word of God, yung 1 Thessalonians 4:16-17 na meron pre-tribulation. Sa ating last week na nakaraan na lesson, nakita po natin na may Feast of Trumpet after ng Pentecost. Ang Pentecost po ay na-fulfill na during the day of Pentecost, the pouring out of the Holy Spirit. Kaya Holy Spirit po ay kasama at patuloy na ating kasama ngayon. Ang inaantay po ng lahat ng mananampalataya ay yung tunog ng trumpeta na nagbabadya ng tinatawag nating rapture o paggagit. So what's next after the Pentecost? It's the sound of the trumpet, the gathering of the people of God. So that those people who will come before Him, join Him and worship Him and be with Him. After po kasi ng tinatawag nating rapture, magkakaroon ng tinatawag na after po ng fiesta ng sounds of the trumpet, yung tinatawag pong Yom Kippur. At ang Yom Kippur naman po ay ang atonement day para sa bansang ng mga Hudyo o ng Israel. So tayo po ay nag-aantay sa tinatawag nating Feast of Trumpets. At hindi po tayo nag-aantay ng Yom Kippur. Kasi po tayo po ay na-atone ng ating kasalanan doon sa tinatawag nating na the Lamb that was slain before the foundation of the world, referring to the shed blood of the Lord Jesus Christ. Kailan mangyayari rapture? Unknown po ito. Wala pong nakakaalam. Sapagkat ito'y kagaya ng pag-aantay sa lalaking ikakasal na i-demonstrate sa Matthew 25 verses 1 to 13 kung saan yung mga abay na babae ay nag-aantay sa pagdating ng lalaking ikakasal. Sapagkat susunduin po yung babaeng ikakasal, kailangan may abay. So abay muna, then afterward, yung babaeng ikakasal. Ito po ang story. Ang paghahari ng mga langit ay katulad sa 10 dalagang bilhin. Pagkakuha nila ng kanilang mga ilawan ay lumabas sila upang salubungin ang lalaking ikakasal. Sapagkat ang pagdating po ng lalaking ikakasal,
sa gabi. Kaya kailangan meron mga ilawan. Ang 5 sa kanila ay matalino at ang 5 naman ay mangmang. Ito ay sapagkat sila ng mga mangmang pagkakuha ng kanilang mga ilawan ay hindi nagdala ng langis. Ang mga matalino ay nagdala ng langis sa kanilang lalagyan kasama ng kanilang mga ilawan. Ngunit natagalan ang lalaking ikakasal. Silang lahat ay inantok at nakatulog. Ngunit mayroong sumigaw sa kalagitnaan ng gabi. Kanyang sinabi na ito, dumadating na ang lalaking ikakasal. Lumabas kayo at salubungin siya. Bumangon ang lahat ng mga dalagang birhen at inihanda ang kanilang mga ilawan. Sinabi ng mga mangmang ng mga birhen sa mga matalino, bigyan niyo kami ng langis sapagkat mamamatay na ang aming ilawan. Sumagot ang matalinong birhen, hindi maaari. Baka hindi ito maging sapat para sa inyo at sa amin. Pumunta na lang kayo roon sa mga nagtitinda at bumili kayo para sa inyong sarili. Ngunit nang sila'y umalis upang bumili, ang lalaking ikakasal ay dumating. Silang mga nakahanda ay pumasok na kasama ang lalaking ikakasal sa piging ng kasalan at ang pinto ay isinara. Mga kapatid, ang itinuturo dito ng Panginoon ay laging maging handa. Sapagkat ang pagdating ng Panginoon sa rapture, walang nakakaalam. Hindi po talaga ito ay pinaalam ng Diyos sa atin so that every time we might be always ready and prepared. Kaya sabi doon, maya-maya ay dumating ang ibang mga dalagang birhen, sinabi nila, Panginoon, Panginoon, pagbuksan mo kami. Ngunit sumagot siya, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nakikilala. Magbantay nga kayo sapagkat hindi ninyo alam ang oras ni ang araw ng pagdating ng anak ng tao. Referring to the Lord Jesus Christ. The Lord is summoning us to be always ready and prepared for His return. Kaya mga kapatid, napakahalaga po na handa tayo. At ito po'y sinabi na ng Panginoon sa mga taga-Tesalonika, kaya ang ginawa ng iba doon, umakyat na lang sa bubong at nag-antay ng pagbabalik ng Panginoon. Parang ganito, bakit may mga iglesia na nakatag sapagkat nanghula po sila na darating na ang Panginoon Hesus? Ang problema, hindi naman po dumating. Kaya yun yung kanilang great disappointment. Isang malaking kahiyan sapagkat pinamigay na nila at ibinenta nila ang kanilang mga gamit. Kasi asang-asa sila sa date na ibinigay nila, darating ang Panginoon. At may mga grupo po tayo ng reliyon ngayon na nangyari nga na binenta lahat ng kanilang mga ari-arian. At eto nangyari, hindi dumating ang Panginoon. Paano yan? Wala na silang ari-arian, pinamigay, ibinenta. Kaya naging great disappointment po talaga ito. Kaya hindi tayo pwedeng maglagay ng takdang oras o takdang panahon kailan babalik ang ating Panginoon. Tiyak ko po, babalik ang Panginoon. Pero ang importante, handa po lagi tayo. Para hindi tayo mamali at magaya sa ibang reliyon na ganun po ang ginawa. Kaya nung panganahong mga 1800s, mga panahon po na yan, marami po ang naligaw at naligaw ng maling aral na babalik na ang Panginoon kasi nag-set po sila ng mga dates. Yun know, napakapanganib. Maglagay ka ng araw, maglagay ka ng oras, maglagay ka ng petsa, maglagay ka ng taon, at hindi nangyari, doon pa lang po alam nyo na yung grupo o relihiyon na inyong kinabibilangan, ang inyong founder, false prophet, kasi nagbigay ng maling propesiya. Okay, ang second coming ni Christ ay secret, yung tinatawag nating rapture. However, secret din kasi di natin alam pa ngayon yung kanyang second coming, yung physical na pagbabalik. However, kung ang third temple ay masimulan ng i-build at pagkatapos si Antichrist ay presence at nakipag-peace treaty na siya sa mga Hudyo, bilang lang po kayo ng 7 years at alam niyo na, babalik na ang ating Panginoon. So, madaling bilangin yung physical second coming ni Christ. Yung rapture po, walang day, walang time, walang years, walang hour. Pero yung pagbabalik ng Panginoon, 7 years lang, magbilang kapag naitayo na yung templo at si Antikristo ay nandyan na at nakipag-peace treaty na sa bansang Israel.
So, kaya makikita natin na 7 years lang, pagkakatatag ng building ng Third Temple at paglitaw ni Antichrist, 7 taon lang dadating na po siya. Pangalawa, sa Jewish wedding tradition, ang asawang lalaki ay maghahanda muna ng bahay na titirahan para sa kanyang magiging asawa o sa babaeng kanyang asawa. Kung ready na siya, yung approval ng kanyang tatay, narinig natin kanina, sa bahay ng aking ama, maraming mansyon. Ang nag-a-approval at nagsasabi sa binata, o anak, sunduin mo na yung ikakasal na ang iyong asawang babae, ang nag-a-approval talaga ay yung tatay. So gayon, sa gayong pangyayari, ang anak magsisimula po magkaroon ng prosesyonal kasama ng mga abay, mga lalaki, kamag-anak, at magkakaroon ng dancing or celebration processional sa pagsundo sa babae. Pagkasundo sa babae, babalik doon sa tirahan, sa tahanan, doon sa wedding ceremony, and afterward, iuwi na po ito sa kanyang tirahan o sa kanyang bahay. Ito po yung practice o kostumbre pag ang lalaki during the time of Christ, early practice ng mga Hudyo, sinusundo yung babaeng ikakasal. At ang nakakaalam lang kung kailan o ang approval, yung ama. Kaya nga ng Panginoong Isus, hindi niya alam kung anong oras. Kasi nga, ang ama lang ang mag-approve na nandito pa siya sa lupa. Teka, Bishop, di ba Diyos si Jesus? Dapat alam niya. Opo, siya po ay God. But when He came here on earth, dalawa po yung kanyang kalikasan, Diyos at tao. Kanya munang hinubad yung kanyang pagkapantay sa Diyos, kasama ng glory, kasama ng kapangyarihan, kasama ng honor, at siya po'y nabuhay bilang tao na kagaya natin. At doon sa kalagayang tao, hindi nga ho niya alam. Kasi tayo man dito, di natin alam sa kalagayang tao. Pero sa kalagayang Diyos ay alam po niya. But when He was here on earth, He operated under the power of the Holy Spirit sapagkat siya po ay nasa Diyos na nasa kalagayang tao at ang kalagayang tao ang kanya pong pinairal pero hindi nangangahulugan, hindi po siya Diyos. He is God. He gave us the glory ng kanyang pagiging Diyos. Kaya ang kanyang ama lang nagsabing, ang ama lang nakakaalam, hindi alam ng anghel, hindi rin alam ng anak ng tao. And then dito natin nakita, binasa natin kanina, John 14:1-3, ang Panginoong Hesus ay maghahanda ng ating tirahan, afterward, babalik po siya para tayo ay sunduin. So Matthew 25:1-13, na atin pong binasa kanina, na yung 10 dalaga ay nag-aantay, ngunit naantala po ang kanyang pagbabalik. Kaya, yung 5, dahil sa mangmang hindi nag-ready, kumuha nga ng ilawan, wala namang langis, naantala yung pagdating ng lalaking ikakasal, kaya naiwan po yung 5. Mga kapatid, maging paalala po naman sa atin na tayo po yung mag-ready kung dumating po ang ganitong pagkakataon. Tanong, sino ang makakasama sa rapture? With the rapture, sino qualify na maging partaker ng rapture? Number 1, yung namatay na kay Kristo. Ito po the dead in Christ. 1 Thessalonians 4:16. Yung mga nangamatay na kay Kristo ay sila po unang bubuhayin. Sila yung unang ibabangon. Kaya importante na namatay na kay Kristo. Hindi po namatay na nasa iglesia ni Kristo. Hindi. Namatay na kay Kristo. Kahit ano po ang inyong mga religion, kung kayo po'y mamamatay na kay Kristo, yun po yung unang qualification. Tanong, na kay Kristo ba tayo? So tiyakin natin ngayong gabi kung tayo nga ay na kay Kristo kasi yun po unang palatandaan o unang marka para makatiyak na tayo po'y kasama sa rapture. Those who are dead in Christ. Pangalawa, yun namang nabubuhay na kay Kristo. Okay? Buhay saan? Buhay kay Kristo. Bisa, paano ko malalaman ako'y nabubuhay kay Kristo? Simple lang, Roma 8:1. Ngayon nga, wala nang katulan sa kanila na kay Kristo Jesus. Sila ang mga lumalakad na hindi ayon sa makalamang kalikasan, kundi ayon sa Espiritu. Wala na sa ilalim na condemnation. Those who are walking not in the flesh,
but in the Spirit. So maliwanag, namatay na kay Kristo. Ito naman, nabubuhay na kay Kristo. At ang ikinabubuhay niya ay ang buhay ni Kristo. Hindi lamang po siya nananampalataya, he is also living for Christ. Yung mga mananampalataya ng kanilang glory o ipinagmamalaki, hindi po religion, hindi yung kanilang mabubuting gawa, hindi yung kanilang pagiging aktibo sa gawain sa simbahan o sa kanilang reliyon, kundi ang Panginoon lamang, yung kanilang pakikipag-isa kay Kristo. Natural, ang babalikan ni Lord yung babae, iglesia, na pakakasalan niya, kaya kailangan may kaugnayan kay Kristo. Kung walang kaugnayan kay Kristo, at ikay na-attend lang sa gawain, o alam mo lang na may rapture, di ka naman ready, kagaya po ng babaeng mangmang, maiiwan. At yung ready lang, ay yung nagdala ng langis. The langis is a symbol of the Holy Spirit. Living for the Holy Spirit is what is very important. So kaya importante po, you are not only believing, you are also living for Christ. Sila na ang buhay at kamatayan ay si Kristo Jesus. Romans 14:7-8, walang sino man sa atin ang mabuhay at namamatay para sa sarili lamang. Kung tayo may nabubuhay, tayo may namamatay, tayo ay nabubuhay para sa Panginoon. Mga kapatid, mamatay o mabuhay para po sa ating Panginoon, para ma-qualified kang kasama sa rapture. Sa sinabing na kay Kristo, hindi kasama po rito mga non-believers o hindi mananampalataya. Yung panahon nila sa judgment day pa sila magre-resurrect. At kung ang mga di mananampalataya maiwan sa panahon ng 7 years tribulations, and then at the end of the 1,000 years, babangon po sila o magkakaroon ng white throne judgment, or pagkatapos ng 7 years, papasok sila sa millennium years, sa 1,000 years, and then may chance po sila na makasama sa bagong langit at bagong lupa. Kaya lang, hindi na po ito sa rapture. Dahil ang kukunin lang sa rapture, yung namatay na kay Kristo, at yung nabubuhay na kay Kristo. Iwan po natin na kay Kristo. So pagkatapos ng 7 years tribulation, millennium years, babalik ang Panginoon para tuparin ang pangako niya sa bansang Israel, the kingdom of God ay kanilang mararanasan. Kung si Jesus ay Diyos, bakit hindi niya alam kung kailan siya babalik? Bilang Diyos, alam niya, pero bilang tao, hindi po niya alam. Dalawa po kalikasan meron ng Panginoon. Ang Panginoong Jesus ay nandito sa lupa, hindi po niya alam sa kalagayang tao. Kasi kanya pong hinubad ang kanyang kaluwalhatian at ang pagkapantay sa Diyos. Bagamat siya Diyos, hinubad doon niya ang kanyang pagkapantay sa Diyos. He operated not as God. Yung lahat ng kanyang himala at mga tanda, ay ginawa po niya yon under the power of the Holy Spirit ayon sa Gawa, Kapitulo 10, talatang 38 or Acts 10:38. So he laid aside his divinity and worked as man, though he is God, he never worked as God, he worked as man under the power of the Holy Spirit. So sabi nila, paano kung hindi naman totoong rapture? Paano tayo makakatiyak na totoong rapture? Yung sagot po natin, una kasi, pagkatapos ng Pentecost, ano susunod? Feast of Trumpets, di ba? Signifying the gathering of God's people, ito po na ito. Kaya yung sino mo na nagtutulog, ito yung nangyari na, nag-rapture na, hindi pa po nangyayari sa kasaysayan. At wala pa po tayong nababalitaan na mga puntod ay nangabuksan, kay libo-libong puntod nangabuksan, at pagkatapos so ay makita natin mga buhay na nawawala. Wala po. So, alam natin pagkatapos ng Pentecost, rapture, Feast of Trumpets, at yun po ang ating inaantay. Pangalawa, yung desolation of abomination, hindi pa po nagaganap. Mangyayari lamang po ito, sabi ng Panginoon, pag naitayo ang third temple. Kasi wala pong temple ngayon. Yung second temple, dinestroy po yan noong AD 70 ng Roman Empire. At yung binabanggit sa Book of Daniel na desolation, abomination, nauna po yon nung time ni Antiochus Epiphanes.
na isang Greek Empire na pumasok doon sa templo at pagkatapos ay pinatigil ang paghahandog ng mga tupa, ang ipinahandog po niya ay baboy. Kaya yun po ay desolation of abomination. Karumal-dumal po yun. Pero ito naman, yung darating desolation of abomination, si Antichrist tatayo doon sa templo at sasabihin na tigil nyo lahat ng paghandog. Ang paghandog na, hindi na sa Diyos, sa akin na, sa Kanya na. Sapagkat siya magsasalita laban sa pamunuan at laban sa Diyos. Hindi pa po ito nagaganap. Wala pa unang-una ang third temple. Pangalawa, wala pa pong desolation of abomination. Pangatlo, ayon sa 2 Thessalonians chapter 2, magkakaroon ng massive o pangmalawakang pagtalikod sa Panginoon. Hindi pa po ito nangyayari. And you may ask me bakit? Because the spirit of delusion will come at yung mga tao mabubulag gaya ng 1 Timothy 4:1 na sa huling panahon marami ang tatalikod sa pananampalataya at pakikinig sa aral ng mga demonyo. By the way, sa panahon po ngayon ang pangangaral ng iba't ibang religion, nang tinuturo nila kami ang original, kami ang tunay, kami ang tama, ang religion namin ang maliligtas, yun po ay isang kaparaanan ng mga tao ay maligaw at madala sa mali. So kaya pwede nating sabihin maraming tao matatalikod sa Diyos because the spirit of deception has come or will come and will deceive many. Pangapat, yung pong dakilang hadlang, hindi pa po inaalis ng Panginoon. Na pag naalis na dakilang hadlang, in 2 Thessalonians chapter 2, lalabas na si Antikristo. And you may ask me, sino po yung dakilang hadlang ngayon? Ang pagkabanggit po doon sa 2 Thessalonians chapter 2 ay he, male. Ang church po ay female kasi ang church ay babae. Kaya hindi naman pwedeng government ang aalisin. Kasi si Antichrist mag-establish para sa one form of government na kung saan siya magpapalakat o magpapatakbo. Wala pong iba kundi ang Holy Spirit. And you may ask me, Bishop, pag inalis ang Holy Spirit, di wala ang Holy Spirit. Opo, wala ang Holy Spirit para magkaroon ng indwelling. Para kagaya po ng time ng Old Testament, ang mga tao nagiging tanggap-tanggap sa Diyos dahil sa pananampalataya. Yung indwelling ng Holy Spirit, dumating po yan sa New Testament times. At ang kaligtasan po ay sa pamamagitan pa rin ng pananampalataya. However, sa darating na panahon, itetest ang faith. Saan? Sa pamamagitan ng sufferings. Yung mga kapigatian. Kung makapagtiis ka hanggang wakas sa pananampalataya, ititindig mo, ang kaligtasan ay hanggang wakas na mapapas sa iyo. Kaya hanggat maaga pa po, ang Banal Espiritu kasama natin, magtiwala, sumunod at mabuhay at mamatay para sa ating Panginoon. Hindi pa po nililip ang Holy Spirit. Kung malip na po siya, the Antichrist will start to appear. Bilang pagwawakas, ito po gusto nating sabihin, lagi tayong maganda sapagkat ang rapture any moment may take place. At mula po nung time ni Apostol Pablo, sinabi na po niya ito sa Thessalonica, talagang pag tinitingnan na po natin ang mga paghanda, like pagpula ng buwan, mga digmaan, mga lindol, o nung isang araw po, katatapos lang ng lindol, kapigatihan, kagutuman, sa ibang lugar ay may kagutuman, may kukulangan ng pagkain, sakit o karamdaman, mga peste, ito po ay mga palatandaan na kagaya ng isang babae na malapit ng manganak sapagkat humihilab na ang kanyang tiyan. Ito pong nagaganap na ito, digmaan, sa galit sa kagulong sa Middle East, ng time clock natin ay walang iba kundi ang Israel, ay paghilab po para sa malapit na pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Kaya akin pong paalala, be always ready because the rapture may come and may take place any moment. Very important that we are always ready. So nawa ngayong gabi, maging handa po tayo at nakatulong to sa atin upang maunawaan ang rapture at ang second coming ng ating Panginoong Jesucristo. Magandang gabi po at pagpalain po tayo ng ating Panginoong Diyos, Ama at Panginoong Jesucristo. Amen. God bless you po.
Okay mga kapatid, so shoutout muna sa ating nasa live. Nandito si Jane Rose Deles at si June Arceo, Tomale Pele, si Moji Tanaka. Question na, saan ba nakabase ang rapture? Ito ba yung mga taong hindi nakakaranas ng kamatayan at gawin na lang at pasasala alap papasa alapaap? Ito ba yung rapture na may dalawang nagtatrabaho na ang isa ay kukunin at ang isa ay iiwan? Yun. Kung natin yung bro Rasha, yes, ang rapture ay prophecy for the coming of Jesus para sa kanyang church. Kaya doon sa Matthew 24, sinabi din doon, isa kukunin, isa maiiwan kasi nga yung isa ready, yung isa hindi. Kaya ng 10 bilhin, 5 hangal, 5 matalino because they are ready and prepared. Now, kung hindi ka mamamatay, hindi pa magkaroon ng rapture, halimbawa, tayo natin, hindi dumating ang Panginoon, mamamatay tayo. Pero kung dumating ang Panginoon sa time natin, hindi na tayo mamamatay sapagkat yung ating katawan ay babaguhin. At yung mga nangauna naman sa atin na namatay, babaguhin yung katawan, magiging glorified body. And then suddenly, sabay-sabay, sasalubungin ng Panginoon sa alapaap, sa air. At pagkatapos, dadalhin ang mga mananampalataya sa piling ng ating Panginoon. Kaya, kung sinasabi na hindi ka na mamamatay, kung makakasama ka sa rapture na ikaw ay nabubuhay pa. Pero kung hindi naman at kayo namatay na at namatay ka na ng Kristo, makakasama ka, kaya lang bubuhayin ka muna ng ating Panginoong Jesucristo. So yun ang katubulan natin, bro Rasha. Question dito galing kay Joseph Militar. Bakit po hindi alam ng Panginoong Jesus ang araw ng kanyang pagbabalik? Ulitin natin yung ating paliwanag kanina. Sabi natin, ang Panginoong Jesus ay nandito sa kalagayang tao, siya nag-operate. Bagamat siya ay Diyos, inubad niya o hindi niya pinantay kanyang sarili sa pagka-Diyos. Sa kanyang paghubad, inubad niya yung glory, inubad niya yung honor. At bagamat siya ay Diyos, nasa kalagayang tao, hindi niya talaga alam. Kasi wala nga siyang alam kasi nasa kalagayan siyang tao. Bilang Diyos, alam niya. Lalo ngayon, ang Panginoon Jesus sa kalangitan, alam niya. Pero pangalaman sa pagkabanggit doon, ang Ama lang ang nakakaalam. Kagaya rin nabanggit ko kanina, pag ang lalaki ay kukunin na yung kanyang babaeng pakakasalan o yung kanyang asawa, karoon na tinatawag ng betrothal period. Asawa niya yun eh. Kaya uuwi muna siya sa piling ng kanyang ama upang ipaganda ng tirahan. At kung ready na, kukunin niya yung kanyang asawang pakakasalan. But with the approval ng kanyang tatay. Kaya ang nakakaalam lang talaga, sabi ng banal na kasulatan, na kanyang pagbabalik ay wala iba kundi ang ating Ama sa kalangitan. At pagkatapos ang pagbabalik ng Panginoon, ang purpose is for wedding ceremony. Ang pagkakasalan ng babae, ang iglesia, ang kanyang pagkakasalan. At ang kustumbre ng asawa, yung panahon niya, ay uwi muna, magtanda ng bahay, pagkatapos sa kasusunod ng babaeng pakakasalan. Kaya tamang Panginoon Isus, sabi nga, sa bahay ng aking ama, maraming bahay, uuwi muna ako at paghahanda ko kayo. Kung may paghanda na, babalikan ko kayo. Huwag kayo mainit, huwag kayo matakot, at ako'y babalik para sa inyo. So, ganun ang practice o kustumbre ng pag-aasawa ng panahon ng ating Panginoon, Jesucristo. So, yun ating kasagot ng orasyon. Question dito galing kay Ati She. Sabi niya, what happens to believers who have already died before the rapture? Pag namatay siya, believer naman siya, nakikristo siya, pero bago mag-rapture, kailangan mo rin siyang ilibing. Pagkatapos mabulok yung kanyang katawang physical, ang kanyang kaluluwa, pupunta doon sa paradise. Yung tinatawag nating third heaven, na inutahan ni Apostol Pablo na binanggit niya sa 2 Corinthians chapter 12. May particular place na pagdadala ng mga kaluluwa ng namatay na kay Kristo. Samantalang Brother Russia, yung lugar na tinatawag natin paraiso. Parang ano yung tawag natin, bakasyonan.
Kung dumating na yung rapture mula doon, babalik yung kanyang katawang, yung kaluluwa sa kanyang katawang physical, kasama ng kanyang spirito, kasi meron siyang eternal life, magsasalib yun doon sa kanyang katawan, saan man ito nandun, kay nabulok o kung saan man napunta, babangon yun na isang maluwalhati at pagkatapos sasalubungin ng ating Panginoon sa himpapawid. So, mangyayari, mamamatay siya, kanyang katawan, dadalhin sa lupa, mabubulok, magiging alabok, ang kanyang kaluluwa, magbabakasyon pansamantala sa lugar na tinatawag na paraiso. 2 Corinthians chapter 12. So, yun natin kasagutan, Florence. Dito, question kay Shide Paralag. Bakit kailangan mangyari ang rapture at ano po ba ang essence nito? Kailangan mangyari kasi napakasal ni Jesus yung iglesia, yung babae. Kaya pag hindi ang Panginoong Isus hindi nag-rapture, wala magaganap na kasalan. So, ang church, hindi makakapunta doon sa lugar na pupuntahan niya, yung iglesia, yung mga nakikristo. When I say church, I'm talking about those who are in Christ. Ang purpose at ang essence niyan for the wedding ceremony. Pangalawa, sapagkat sa pitong kapitalian dito sa lupa, yung tinatawag natin na judgment seat of Christ, natin na kay Christ, bukod sa pagkakasala, bibigyan ng reward, bibigyan ng award for 7 years, para bigyan ng tinatawag natin ganipata sa kanilang ginawa sa kanilang katawan habang sila ay nabubuhay. Importante ito kasi sabi ng Panginoon, uuwi muna ako sa bahay ng aking tatay. Pag ready na, babalikan ko kayo. Panginoon, magiging silungaling ang ating Panginoong Isus pag hindi siya bumalik. Sabi na, babalik ako mangyayari no dahil pa ni MacArthur. Si MacArthur nagsabing, I shall return. Tapos ang Panginoon nagsabing, babalik ako. Hindi naman siya bumalik. Aba, magaling pa si MacArthur, si Douglas MacArthur, isa sa ating Panginoon Isus. Alam natin, ang Panginoon sa lahat ng kanyang sinabi, 100% totoo, wala kasinungalingan. Kaya essence niya, magbibigay ito ng kagalay katatakan sa lahat ng mga nakay Kristo sapagkat ito ay panahon ng kasal celebration. Pagpipiging para ang babaeng kakasal ang church ay makapiling at makasama ng ating Panginoong Kristo. So, yun natin kasama ng prorasyon. Siguro question galing sa akin, bro. Okay. Pagkatapos ng rapture, bro, merong mga matitirang pwede pang maligtas. Question ko, bakit pa ititira ni Jesus yung mga taong pwedeng maligtas? Why not kunin na lang niya lahat ng mga ligtas tapos itira yung mga wala na? Okay, magandang tanong yan, bro. Una, ang kukunin nananampalataya, those who believe and believing and living. So yung natin na yan, later they will believe and then they will live for Christ. Kaya lang, nabanggit mo na bakit ka iiwan pa, mananampalataya naman pala, kung hindi naman pala, o maniniwala pala. Kasi unang requirement, nananampalataya at nabubuhay para kay Kristo. Parang ganito, sa panahon natin ngayon, hindi ka pwede maging grade 1 kung hindi ka dadaan sa pre-ed. Requirement kasi yun eh. So requirement ng ating Panginoon, nananampalataya at nabubuhay para kay Kristo. Maganda kung mananampalataya sila at later ay makakasama rin ng ating Panginoon. Kaya kung hindi pa sila nananampalataya, hindi talaga sila para kasi ang requirement para maging part ng rapture, they believe, and they live for Christ. So dahil doon, pero iba kasi sa ng Panginoon ay maganda. Meron kasi iba sa panahon nito, may maiiwan. Bakit maiiwan? Kasi nga, kahit nananampalataya, hindi pa nabubuhay para sa Panginoon. Ginugugol nila kanilang buhay sa gawa ng laman. Lalasing, walang taro sa pagsasaya, sa kasalanan, Lord, siya kukunin ng Panginoon yung nananampalataya at nabubuhay para sa Kanya. Kaya kung nananampalataya, hindi naman nabubuhay,
Kaya ang believe doon, yung iba na nagsasabing, ligtas naman ako eh. Kaya kahit ano mangyari sa buhay ko, kahit hindi ako sumunod kay Lord, ligtas pa rin ako. Yun ang danger o panganib ng turo na ligtas ka pa rin kahit nabubuhay ka sa kasalanan. Tandaan natin, ang kasalanan hindi dapat nilalaro. Dapat nabubuhay tayo para sa Panginoon. I'm not saying kailangan naman tayo maging perfect. What I'm saying, sa kabila ng ating kahinaan, nagsisikap tayo mabuhay para sa ating Panginoon. Hindi yung nabubuhay sa kasalanan kasi paniniwala niya, hindi mawawala ang kalitasan. Sa ganung kaparaanan, pwede siyang maiwan ng rapture. At kung nagkaroon na ng rapture, magbabalik loob sa kay Lord, kaya nga lang, huli na, naiwan na siya ng rapture. Kaya very important that we are always ready, believing and always living for Christ. Pero ating sagot ang Bro Rasha. Okay, last question bro. Sa dami din ng nadinig ko patungkol sa rapture, babalik ni Kristo, marami kasing theory kung ilang beses siyang babalik. Merong second coming, third coming, fourth coming, fifth coming, pero mga ganun-ganun pa. Sa inyo ba, ilang beses ba yung coming ni Jesus Christ? So una kami niya, siya naging tao at namatay sa krus. Sa first coming. Yung second coming niya, yung bababa siya, physical from heaven, tutungtong siya sa Mount of Olives. Isang second coming yun. Yung rapture, hindi yung second coming. Then yung rapture para sa church. Yung second coming, yun ay talagang pagbabalik niya para sa bansa Israel o sa mga Hudyo. Kung talagang tinuturo ang Bible ng third coming, fourth, or fifth coming. Sa first coming, He died on the cross, shed His blood for our redemption. Yung second coming, babalik siya bilang King of Kings and Lord of Lords, rule for 1,000 years. Yung una, dumating siya bilang kordero na naging hain para sa ating kasalanan. Yung pangalawa, babalik siya, kordero na sabi rito, na may dalang septro, na bakal septro para pamunuan yung pangako ng Diyos at the kingdom with us. So sa amin, sa banal na kasulatan, isang beses lang kayo na second coming. Ang rapture, hindi ito binibilang ng second coming. Ito ay coming for the church. Secret, kaya hindi ito second coming. Ang second coming lang, implicit na makikita siya ng lahat ng mga tao. Yun ang ating sagutan, Bro Rasha. Final conclusion bro sa yung topic. Mga kapatid, any moment ang ating Panginoong Isus ay darating. Wala siyang binigay na oras, araw, taon. Kaya lagi nasa Panginoon, you always believe and you always live for Christ. Yun lamang po ang tanging paraan para tayo po'y makasama sa kanyang pagkuha o pagdagit sa kanyang mga mananampalataya. Kaya ang tawag natin doon, the rapture of the believers, ang pag-agil sa mga agaw, cutting away of the church or of the believers. Kaya napakalaga na tayo po laging maging ready. Sapagkat any moment, Christ may come. Lalo kita natin mga palatandaan na sinyalis sa kanyang second coming. That's the literal physical coming of the Lord. Nawa ngayong gabi, naunawaan po natin babalik na Panginoon at pupunin tayo. Magandang gabi po at magpalay tayo ng ating Panginoon. God bless you po. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang podcast ni Bishop Iramis. So subaybayan nyo siya lagi dito sa Rasha TV every Tuesday and 7 p.m. mga kapatid. At again, huwag kayong tumigil dyan sa pag-comment at like mga kapatid. So you can subscribe yung ating YouTube channel, Rasha Debates TV, at yung aking Facebook. At yun, this is Admin Rasha ng Rasha TV and we're out.